So, ngayong umaga, ang pag-aaralan natin, sisikapin ko na mapa-exit. Romans 3, chapter 3, verses 21 to 25, at saka Romans 4, 1 hanggang 25. Simulan natin sa basahin natin Romans chapter 3 verse 23. Yamang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Verse 24, sila ngayon ay tinuturing na ganap ng kanyang biyaya bilang kaloob sa pamamagitan ng pagtubos na kay Kristo Jesus. Tayo po'y magdalangin. Maraming Diyos na mapagpala at mapagbiyaya, Diyos ng pagmamahal, Diyos na takila, Diyos na lumikha ng langit at lupa at lahat ng mga naroroon. Kinikilala namin Diyos na pumapatnubay at nagbibigay ng biyaya sa amin. Panginoon, dalangin po namin na bigyan niyo kami ng patnubay at patuloy na ipagkaloob ang banal na Espiritu upang gumabay sa aming pag-aaral ngayong umaga. Salamat po sa oras na ito na pinagkaloob niyo sa amin. Hindi kami nagkakasama-sama upang pag-aralan yung mga salita. Salamat po sa pangalan po ng inyong anak na si Jesus. Amen. Pasensya na po kasi mukhang allergy ako sa ano na nga yung dito ko. Romans 3:21. Hirap. Pag tuminga, malabo yung salamin. O talagang malabo na yung mata ko. Sa kabuuan po ng Romans, ang paksa na inilalahad ni Apostol Pablo ay tumutukoy sa kaligtasan o salvation at ang pagkamatuwid o righteousness ng Diyos. Sa nakaraang pag-aaral natin ay pinatunayan ni Apostol Pablo na ang lahat ay makasalanan at nangangailangan ng tagapagligtas. Sa ngayon, pag-aaralan natin ay ang ipinaliwanag naman ay tungkol sa kung paano ang isang makasalanan ay maliligtas. Ito ang kaligtasan na tinatawag na justification by faith o pagbibigay katarungan, pagbibigay katwiran sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang justification na po ay katwiran o sa Tagalog, katwiran o katarungan ay ang pagkilos ng Diyos kung saan pinapahayag ng Diyos na isang makasalanang katulad natin na naniniwala kay Kristo ay magiging matuwid. Si Kristo na isinakatuparan ang mga gawa sa cross ng Kalbaryo. Ang justification ay isang gawa at hindi isang proseso. Walang level o antas ng paglago. Ang justification ng bawat mananampalataya ay may pantay na katayuan sa harap ng Diyos.
Ang justification ay isang bagay na ginawa ng Diyos at hindi ng tao. Walang sino mang makasalanan ang makakapakatwiran at haharap sa Diyos at sasabihin na ipapaliwanag yung kanyang sarili. Ang justification ay hindi nangangahulugang ginawa. Ginawa tayo ng Diyos na maging matuwid o righteous, ngunit ipinahayag ng Diyos na tayo ay matuwid. Inilagay ng Diyos ang pagkamatuwid kay Kristo sa ating talaan upang tayo maging isang matuwid. Ang sanctification, medyo pag-aralan po natin yung mga words na matatagpuan natin dito sa mga verses na pag-aaralan natin dito. Ang isa ay sanctification o ang pagbabanan. Ito ay isang proseso o paraan kung saan binabago at binalalago ng Diyos ang isang mananampalataya na maging katulad ni Kristo. Ang sanctification ay maaaring magbago araw-araw depende sa tao. Lumalago o bumababa. Samantalang ang justification ay hindi mababago. Kapag ang isang makasalanan ay nagtiwala sa Diyos at idineklara ng Diyos na siya ay isang matuwid, at ang deklarasyon ito ay hindi na kailanman mababago o mawawala. Sa justification, ang pagtingin at pakipag-ugnayan sa atin ng Diyos ay parang wala ng kasalanan tayo nagawa. Sa Romans chapter 3 verse 21 to 31, ipinaliwanag ni Apostol Pablo ang tungkol sa justification by faith. At sa Romans 4 verse 1 to 25, inilarawan ni Apostol Pablo ang justification by faith na sa buhay ni Abraham. Simulan po natin Romans chapter 3 verse 21 to 31. Inialap ng Diyos ang kanyang pagkamatuwid o righteousness sa maraming paraan bago ang kapahayagan ng Ebanghelyo. By the way, sundan nyo na lang po, sasabihin ko sa inyo kung saan verse na ako nandun para makita natin, mabasa natin kung ano ang dinidiscuss ko sa ating pag-aaral. Ang kapahayagan ng Ebanghelyo, ang kanyang batas, ang kanyang paghatol laban sa kasalanan, ang kanyang mga apila sa pamamagitan ng mga propeta, at ang kanyang mga pagpapala sa mga masunurin. Sa Ebanghelyo, sa Romans chapter 1, verse 16 to 17, pinag-aralan natin noon, isang bagong uri ng pagmakatuwid ng Diyos ang ipinahayag ni Apostol Pablo. At sa Romans 3, 21 to 25, ang mga katangian ng pagkamatuwid ang inyahayag ni Apostol Pablo. Yung chapter 1, verse 16 to 17, ito yung tungkol sa pananampalataya o faith. Tungo tayo sa verse 21, sa lumang tipan, ang pinakamatuwid ay nagmula sa pag-uugali o behavior ng tao. So, nasa tao muna tayo. Subalit sa bagong tipan, ang pagkamatuwid o righteousness ay nagmula sa paniniwala o yung believing. Ito yung tao. Behavior sa lumang tipan at sa bagong tipan ay believe
So yun po ang pagkakaiba. Mismong ang kautusan. Ano yung kautusan? Ang kautusan ay yung Ten Commandments. Ang pagkamatuwid ay nagmumula. Mismo ang kautusan ang naghahayag ng pagkamatuwid ng Diyos. Sapagkat ayon sa Romans 7:12, ang kautusan ay banal at ang utos ay banal at matuwid at mabuti. Nagmula pa sa Genesis chapter 3 verse 15, ang kauna-unahang ebanghelyo, at nagpatuloy sa kabuuan ng lumang tipan ay nagpapatotoo na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananalig at pananampalataya kay Kristo. Ang paghahandog o yung sacrifices na sinasaad sa lumang tipan, ang mga hula o ang prophecy, at ang dakilang at ang dalisay na banal na ebanghelyo ay lahat nagpapatotoo na si Kristo ang katotohanan na sinasabi sa lumang tipan. Ang kautusan ang nagpapatotoo sa pagkamatuwid ng Diyos. Kaya ito ang naging dahilan upang hindi maibigay sa isang taong makasalanan ang pagkamatuwid. Sa Galatians 2, verse 21, tanging si Jesus Christ lamang ang makakatupad sa kautusan. Yun sa 10 commandment, hindi kayang sundin ng tao, at ang tanging makakasunod lang ay si Jesus Christ. Verse 22a, ang lahat ng tao o likas na sa tao ang nagtitiwala sa kanilang sarili. Subalit bilang isang Kristiyano, ang pagtitiwala ay dapat na kay Kristo lamang. Ang pagkamatuwid sa batas ay isang gantimpala mula sa mga gawa nating nagawa. Subalit ang pagkamakatuwid ayon sa Ebanghelyo ay isang regalo sa pamamagitan ng pananampalataya. Marami ang nagsasabi na ako ay nagtitiwala sa Diyos. Subalit hindi ito ang masasabing kaligtasan. Ang kaligtasan ay isang pansariling pananampalataya kay Jesucristo at nagbibigay upang maihayag ng Diyos ang maging isang matuwid, ang isang makasalanan tulad natin. Ayon sa James chapter 2 verse 19, ang mga demonyo man ay sumasampalataya at nanginginig pa, subalit ito ay hindi masasabing ligtas o wala silang kaligtasan. Verses 22b, 23, matatandaan natin na ibinigay ng Diyos ang kautusan sa mga Hudyo at ito yung pinagmamalaki nila, at hindi sa mga hindi na tulad natin. Subalit, ang magandang balita ng kaligtasan ay pinagkaloob ng Diyos para sa lahat. Sa pamamagitan ni Jesucristo, lahat ng tao ay kailangang maligtas. Walang pagkakaiba sa pagitan ng mga Hudyo at mga hindi. Ayon sa Romans 3, chapter 3, verse 23, yung ating pinag-aaralan ngayon, yamang ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos.
Diyos. Lahat ay nagkasala. At sa pahayag ng Diyos na ang lahat ng tao ay nagkasala, ay inihayag ang kanyang handog na kaligtasan para sa lahat na nagmumula, ulitin ko, nagmumula kay Jesus Christ at hindi sa kanino paman, hindi sa gawa. 24, verse 24, dalawang katangian ang gusto kong ipakita sa inyo na sinabi ni Apostol Pablo dito. Dalawang katangian o attributes mayroon ang Diyos. Ang una, absolute. What He is in Himself. At ang absolute daw po ay hindi mapapag-alinlanganan, lubos at tiyak. Ayon po kay Google, kung ano siya sa kanyang sarili. At ang pangalawa ay relative. How He relates to the world and men. Kaugnay o may kaugnayan kung paano ang Diyos nakikipag-ugnay sa mundo at sa sangkatauhan. Ganito po. At isa sa kanyang absolute attributes na tinatawag ay love o pagmamahal. Ang gasgas na verse na sinasabi matatagpuan po natin sa 1 John chapter 4 verse 8 na parating sinasabi ng LGBTQ++. Ito po ay God is love. At kapag iniugnay ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa iyo at sa akin, ito ay nagiging biyaya o grace at awa o mercy. Sa awa ng Diyos, nagbibigay siya ng hindi karapat-dapat para sa akin. Subalit sa kanyang biyaya ay ipinagkakaloob sa atin kahit hindi tayo karapat-dapat. Tayo ay binigyan ng Diyos upang maging matuwid nang walang kadahilanan. Wala tayong dahilan at hindi karapat-dapat na pagkalooban ng kaligtasan. Lahat ito ay ang biyaya ng Diyos. Verses 24b to 25, ang kaligtasan o salvation ay handog, alay, bigay, regalo, gift. Ang mga ito ay libre. Sinong magsasabi na ang regalo ay bayad? Libre. Subalit ito ay napakamahal. Bakit po? Tatlong salita ang nagbigay ng halaga. Binayaran ng Diyos ang ating kaligtasan. Tatlong salita ang sinasabi rito. Propitiation, redemption o pagtubos, and blood, dugo. Sa tulad nating tao, ang propitiation po ay ganito. Kung may galit ang kaibigan mo sa iyo o sa akin, ang gagawin mo, bibigyan mo ng suhol para matuwanan o magkabati kayo. Yun po yung propitiation. Pero sa Biblia, iba po ang sinasabi. Ang propitiation po sa Biblia ay nangangahulugang maging kasiyasya sa banal na kautusan ng Diyos. At ito ay isang pagkakasundo upang malayang bigyan ng kapatawaran ng Diyos ang mga lumalapit kay Kristo. Ang salitang dugo ang nagsasabi kung gaano ang halaga ng kaligtasan na ipinagkaloob sa atin.
sa isang makasalanan katulad nyo at katulad ko. Na si Jesus ay namatay sa cross upang bigyang katuparan ang kautusan at upang maging matuwid ang tulad nating makasalanan. Sa lumang tipan, ang dugo ng hayop ay ginagamit na sakripisyo. Ngunit ito ay hindi makapag-aalis ng kasalanan. Tinatakpan lamang nito ang kasalanan hanggang sa pagdating ni Jesus na siyang tutubos ng kasalanan para sa kaligtasan. Verse 25b, ang sabi, sapagkat sa kanyang banal na pagtitiis ay kanyang pinalampas ang mga kasalanang nagawa sa nakaraan, nagdaana na kasalanan. Alam ng Diyos na tanging si Jesus lamang sa sarili niyang anak ang tatapos sa mga gawain ito dahil sa kanyang kamatayan at pagkabuhay ni magmuli, nagkaroon ng pagtubos o yung redemption ng kasalanan at nagkaroon ng kalayaan sa espiritual na kamatayan ang isang tulad ko, ang isang katulad mo na makasalanan. Walang kabayaran para sa ating kaligtasan. Subalit ito'y may pinayaan ng Diyos sa pamamagitan ng buhay ng sarili ng anak na si Jesus. Verse 25a to 26, hindi sinuway ng Diyos ang kanyang sariling kautusan o labagin ang kanyang likas na sarili. Sa 1 John 4:8, sabi ko kanina, ang Diyos ay pag-ibig. At sa 1 John 1:5, ang Diyos ay liwanag. Ang Diyos ng pag-ibig, ninais ng Diyos ng pag-ibig na patawarin ang makasalanan. Ngunit ang Diyos ng kabanalan ay minarapat na parusahan ang kasalanan at pagtibayin ang batas ng katwiran. Nang danasin ni Jesus ang puot at galit ng Diyos sa cross ng dahil sa kasalanan ng sanlibutan, ay lubusang natugunan ni Jesus ang mga hinihingi ng pautusan ng Diyos at upang ganap na maihayag ang pagmamahal at pag-ibig na nasa puso ng Diyos. Ang mga hayop ang ginamit na sakripisyo sa lumang tipan ay hindi nag-aalis ng kasalanan. Ngunit nang mamatay si Jesus, ang lahat ng kasalanan mula kay Adam hanggang sa pangkasalukuyan ay kanyang inangkin. Verses 27 to 31, ninais ni Apostol Pablo na ipaliwanag ang kaugnayan ng Ebanghelyo sa kautusan sa kadahilanan na maraming mga Hudyo ang babasa sa liham. Sa liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma. Dito nagsimula ang doctrine of justification by faith. Ano ba ito? Ang doctrine of justification by faith ay mga aral, uutos ng pagbibigay, katarungan o katwiran sa pamamagitan ng pananampalataya
ay hindi lumalabag sa kautusan, bagkus pinatatatag pa nito ang kautusan. Ito po yung doktrina ng justification by faith. Sinunod ng Diyos ang kanyang sariling kautusan sa pagsasagawa ng plano ng kaligtasan. Natupad ng lubusan ni Jesus sa kanyang pamumuhay at kamatayan na hinihingi ng kautusan. Ang Diyos ay naaayon sa kanyang likas sa sarili at kanyang sariling kautusan. Kung ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng kautusan, ang sangkatauhan ay maaaring makapagyabang. Ngunit ang prinsipyo ng pananampalataya ay ginawa upang maging imposible para sa sangkatauhan ang makapagyabang. Subalit ang isang naniniwalang makasalanan ay nabigyan ng katwiran at katarungan sa pamamagitan ng pananampalataya ay hindi niya maiipagyabang ang kanyang pananampalataya o yung kanyang faith. Subalit maaaring niyang maipagyabang ay ang kamahaang kanyang tagapagligtas na si Kristo. Ngayon, magtungo po tayo sa Romans chapter 4, verse 1 to 25. Inilarawan ni Apostol Pablo ang kaugnayan sa kasaysayan ng mga Hudyo, ang mga aral, utos, patungkol sa pagbibigay katarungan sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito po yung doctrine of justification by faith. Ipinaliwanag ni Apostol Pablo kung paano naligtas si Abraham. Si Abraham ay tinawag ng mga Hudyo na ating ama o our father, na tumutukoy sa natural at pisikal na pinanggaling ng lahi ng mga Hudyo. Subalit sa verse 11 ng chapter 4 ng Romans, si Abraham ay tinawag rin ng ama ng lahat ng naniniwala, na nangangahulugang lahat ng nagtitiwala kay Kristo. Ang ama ay si Abraham. Ito ang sinasaad sa Galatians 3, chapter 3, verse 1 to 18. Tatlong pagpapahayag ang sinulat ni Apostol Pablo patungkol sa kaligtasan ng ninunong si Abraham na kanyang espiritual na karanasan at kahalintulan ng mararanasan ng pampasalukuyang henerasyon. Ang verse 1 to 8 po, ito ay nagsasaad na si Abraham ay nabigyan ng katarungan sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi dahil sa kanyang mga gawa. Yung verses 1 to 3 po, sinimulan ni Apostol Pablo na ipahayag ang kasaysayan ng buhay ni Abraham. At tatagpuan po ito sa Genesis chapter 15. At nang talunin at gapiin niya ang mga hari sa Genesis chapter 14. At yung huli, nagtanong si Abraham
Ang sabi niya, kung muli ay babalik sila at sasabak muli sa pakikipaglaban, itinatanong sa Diyos. Subalit, nagpakita ang Diyos. Noon po, ang Diyos nagpapakita, hindi naman po araw-araw. Hindi tulad natin ngayon. Makikita natin ang Diyos oras-oras, araw-araw sa pamamagitan ng ating Biblia. Nagpakita ang Diyos kay Abraham at siniguro na siya ang palasad at magtatamo sila ng napakalaking gantimpala. Ibig sabihin, mananalo sila. Subalit malungkot pa rin si Abraham dahil ang tunay na nasa puso niya at kahilingan niya ay ang magkaroon siya ng anak na lalaki at kanyang magiging tagapagmana. Nangako sa kanyang Diyos, subalit hanggang sa pangyayaring ito, walang anak na ibinibigay sa kanya. Noon, sinabi sa kanya ng Diyos na tumingin ka sa mga bituin sa kalangitan. Gayon din ang magiging lahi mo o mga inapo. Marami, sa madaling salita. Nangako ang Diyos at naniwala si Abraham. Sa ESV, believe. So, nangako ang Diyos at naniwala si Abraham sa pangako ng Diyos. Sa Hebrew, ang salitang believe, yun sa verse 3, sa Tagalog, sumalampalataya, ay nangangahulugang to say Amen. Nagbigay ang Diyos ng isang pangako at tumugon si Abraham ng Amen. Mag-ingat po tayo doon sa mga umaakyat sa pulpito at sasabihin Amen. Isang napakahalagang salita ang Amen. Ito ang pananalig na nagbigay kay Abraham upang siya ay maging matuwid o righteous. Binigay sa kanya ng Diyos. Sa FB, maraming tayong makikita na nakalagay doon. And then, sinabi, sasabihin, say Amen kung tinatanggap po. Ang salitang counted sa verse 3, ibig sabihin na bilang ay may kahulugan sa Greek, to put to one's account, na isinalin sa salitang recall at imputed. Sa usapang pananalapi, ganito po yun. Nagtrabaho ako, nagkaroon ako ng salary at ipinasok sa aking account. Gusto ngayon sa aking account at makukuha mo through ATM. So, ito yun. Nagbigay, subalit hindi pinagtrabahuhan ni Abraham. So, walang work. Hindi pinagtrabahuhan ni Abraham ang kanyang kaligtasan. Siya ay nagtiwala lamang sa salita ng Diyos. Si Jesus Christ ang tumupad ng gawain sa cross at ang kanyang pagkamatuwid ay inilagay sa pangalan ni Abraham. Si Jesus Christ ang tumupad, subalit ang pagkamatuwid ay ibinigay kay Abraham. Bakit ganon? Yung kanina natin binasang verse, yung
nakaraang kasalanan? Ayon sa verse 5, God justifies the ungodly. Ginawang matuwid ng Diyos ang mga hindi maka-Diyos. Parang unfair. Sapagkat walang sino man na matuwid para sa Diyos. Kaya inilagay ng Diyos ang ating mga kasalanan kay Kristo na siyang matuwid, na siyang tanging matuwid, upang tayong makasalanan ay maging matuwid sa harapan ng Diyos. Verses 6 to 8, ginamit ni Apostol Pablo si David bilang isang halimbawa, saksi o witness kung saan sinipin niya sa Psalm chapter 32 verse 1 to 2. Ito ay nang ipinagtapat ni David ang kanyang nakakasindak na kasalanan sa pagitan nila ni Bathsheba. Ayon kay David, yung number 1, pinatawad ng Diyos ang mga kasalanan at pinaratangan niya ng matuwid ang kasalanan hiwalay sa mga gawa. Pinatawad ng Diyos ang mga kasalanan at pinaratangan lahat yung kasalanan hiwalay sa mga gawa. Yung number 2, ang Diyos ay hindi nagparatang sa ating mga kasalanan. Sa oras na tayong makasalanan ay ideklara matuwid ng Diyos ang mga tala ng ating mga kasalanan ay mapapalitan ng perpektong matuwid ni Kristo at hindi na muling ilalagay sa talaan ang ating mga kasalanan. Binura na, in-erase, dahil kinuha na ni Jesus Christ, pinasandanan niya ang kasalanan na ating nagawa. Ang mga Kristiyano ay nakagagawa pa rin ng mga kasalanan at pagkakasala. At ang mga pagkakasalang ito ay kinakailangang mapatawad kung nais natin magkaroon ng pakikisalamuha at pakikisama o yung fellowship sa ating Diyos. Matatagpuan po natin ito sa 1 John 1 verses 5 to 7. Ngunit ang kasalanan ito ay hindi gagamitin ng Diyos laban sa atin. Kasi wala na nga, binura na nga yung mga kasalanan na to. Ang Diyos ay nagtala ng lahat ng ating mga gawa upang mabigyan tayo ng gantimpala. Kailan? Sa pagdating muli ni Jesus Christ. Ngunit hindi siya nag-iingat ng mga tala ng ating mga kasalanan. Verses 9 to 17, inilahad ni Apostol Pablo na si Abraham ay binigyan ng katarungan sa pamamagitan ng biyaya at hindi ng kautusan. Ipinagmamalaki ng mga Hudyo ang kanilang pagiging mga tuli. Pinag-aralan natin doon. At ang pagbibigay sa kanila ng kautusan. Pinagyayabang nila sila yung mga tuli, ang mga Hudyo, at ang mga
ay sa kanila ipinagkaloob ng Diyos. Subalit nilinaw ni Apostol Pablo dun sa pinag-aralan natin noon sa Romans 2, verses 12 to 29, na ang pagiging matuwid sa harap ng Diyos ay kung sila ay magpatuloy at susunod sa utos o sa kautusan ng Diyos, na dapat ay mayroong panloob na pagsunod sa kautusan at pagtutuli ng puso at hindi pakitang panlabas lamang. Ito yung sinasabi sa atin na pakitang tao. Kailangan nasa puso ang pagsunod. Ngunit si Abraham ay ipinahayag na matuwid noong nasa kalagayan na hindi pa siya uli. So, hindi magagamit ito. Dahil dito, tinawag ng mga Hudyo si Abraham ay isang hindi. Kanina, ang sabi, Ama, ang ating ama na si Abraham. Ngayon, tinawag niyang hindi, balimbing yung mga Hudyo. Sa edad ng 99, nagpatuloy si Abraham. Matatagpuan po ito sa Genesis chapter 17, verse 23 to 27. Ito ang patunay na ang pagiging tuli ay walang kinalaman sa pagiging matuwid ni Abraham. Ayon sa Romans 4, verse 11, ito ay isang tanda o katibayan, isang sign at isang tatak o seal. Bilang isang tanda, ito ay katibayan na siya ay kabilang sa pamilya ng Diyos at naniniwala sa kanyang pangako. Bilang isang selyo, ito ay isang paalala sa kanya na binigyan siya ng Diyos ng isang pangako na tutuparin niya ni Abraham. Ganito po, sa mga engineers o sa mga teachers, meron po sa amin po practice po, may dry seal na tawag. So, yung dry seal na yun, ito yung katibayan mo na pwede kang mag-practice as a registered civil engineer. Na nakalagay doon sa dry seal yung number mo na binibigyan ka ng karapatan na mag-practice ng profession mo. Binibigyan ka ng estado na makapagtrabaho na gamitin ang profession niyo. At bilang isang selyo, ito'y paalala na ikaw ay isang inhinyero na kailangan sumunod doon sa mga standard na ipinagkaloob ng Estado. At ito rin ang magpapaalala sa iyo na kailangan sumunod ka dun sa ethics na ibinigay sa iyo. Kaya nanunumpa pag pumasa sa board exam. Ang lahat ng mga naniniwala ngayon ay tinatakan ng banal na Espiritu ng Diyos. Ephesians 1, verse 13 to 14. Naranasan din nila ang isang espiritual na pagtutuloy sa puso. Colossians 2, verses 10 to 12. Hindi lamang isang maliit na physical na operasyon, kundi pagtatanggal sa dating likas sa pamamagitan ng kamatayan at pagkabuhay na magmuli ni Kristo. Likas po sa tao
ang makasalanan. Pagkaanak pala, may kasalanan na, sanggol pala, may kasalanan. Bakit po? Dahil kay Adam. Si Adam po at si Eve ang representative natin. Kaya tayo ay makasalanan ng lumabas dahil napupunta sa atin yung kasalanan. At tanungin natin, bakit si Jesus Christ? Si Jesus Christ po ay nabuo sa pamamagitan ng Espiritu, hindi nagdaan sa binhi ng tao. Ginawa ng instrumento si Mary upang lumabas si Jesus Christ. Kasi kung gagamitin na biglang naandyan na lang si Jesus Christ, hindi nila paniniwalaan at hindi na rin pinaniwalaan noon kasi lalabas na magic. Yun po ang kahulugan ng virgin birth ni Jesus. Ayon sa verse 15, ang kautusan ay hindi binigay upang maligtas ang sangkatauhan, ngunit upang ipakita sa sangkatauhan na kailangan nilang maligtas. Ang katotohanan na si Abraham ay naging matuwid sa pamamagitan ng biyaya at hindi ng kautusan ay magpapatunay na ang kaligtasan ay para sa lahat ng sangkatauhan. Si Abraham ay ama ng mga mananampalataya, maging Hudyo at mga Hentil. Ito yung ayon sa verse 16. Ayon kay Apostol Pablo, ito ang katuparan ng pangako kay Abraham na matatagpuan natin sa Genesis chapter 17 verse 5. Sapagkat ikaw ay ginawa kong ama ng maraming bansa, katuparan ng pangako ng Diyos kay Abraham. Verse 18 to 25. Inilahad ni Apostol Pablo na si Abraham ay nabigyan ng katarungan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng muling pagkabuhay, hindi sa pagsisikap ng tao. Isang dahilan kung bakit hindi kaagad binigyan ng Diyos ng anak si Abraham at si Sarah ay upang pahintulutan ang lahat ng likas nilang lakas na manghina at mawala ng lubusan. Hindi maisip ng sinuman na sa edad na 99 ni Abraham at 89 ni Sarah ay magkaroon pa sila ng anak. Mula sa isang reproductive point of view, sila ay kapwa patay na. Ganito po. Ang lalaki makakapagbinhi pa, I think hanggang 60 kung malusog yung kanyang mate. Ang babae, I think pagdating ng 40, nagsisimula na mamatay ang kanyang magiging binhi, yung magiging mabuo, yung anak. Sila ay binigyan ng Diyos ng anak noong 99 at 89 si Sarah, 99 si Abraham. So, may tuturing mo na patay na yung kanilang
paggawaan o paggawa ng dinhi. Ngunit si Abraham ay hindi lumakad sa pananaw. Marami sa atin lumalakad sa pananaw. Sabihin, ito yung pananaw ko, ito yung aking tinitingnan. Lumakad si Abraham sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang ipinangako ng Diyos ay tutuparin niya. Ang kailangan lang ay maniwala. Si Abraham ay malakas at malaki ang paniniwala sa pangako ng Diyos. Ang aplikasyon sa kaligtasan ay malinaw. Naghihintay ang Diyos hanggang isang makasalanan ay mamatay at hindi matulungan ang kanyang sarili bago ipagkaloob ng Diyos ang kanyang magliligtas na kapangyarihan. Hindi po ito yung literal na kamatayan. Pag-anohan po natin. Ito ay naganap ng aminin ni Abraham. Napatay na siya. Ay doon pa pinagkaloob ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa katawan ni Abraham. Katulad din naman natin ito kapag inamin natin tayo ay patay na sa kasalanan, hindi na natin kayang paglabanan ang kasalanan, nakaluhod na tayo, nakalugmok. Dito, ipagkakaloob at tutulungan ang ating sarili na itayo at iligtas ng Diyos. Sapagkat ang Ebanghelyo, ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Ito po yung sa Romans 1, verse 16. Dahil sa muling pagkabuhay ni Jesus mula sa kamatayan, verse 24. At sa verse 25, na ang pagkabuhay ng magmuli ni Kristo ay isang patunay at katibayan na tinanggap ng Diyos ang sakripisyo ng kanyang sariling anak na si Jesus upang ang makasalanan ay mabigyang katarungan ng hindi nilalabag ng Diyos ang kanyang sariling kautusan at sumasalwa sa likas niyang pagka-Diyos. Romans 5:1, tayo ay inaring tunay na ganap. Inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. By faith, dapat maging layunin ng ating pananampalataya ay si Jesus na namatay para sa atin at muling nabuhay. Ito ang lahat ng katotohanan na nagpapakita sa kahanga-hanga, buhay at kapalaran ni Abraham. Wala pang Biblia na mababasa si Abraham. Ang pinanghahawakan lang ni Abraham ay ang pangako sa kanya ng Diyos. Si Abraham ay nag-iisang nananampalataya ng kapanahon noon. Katulad natin, kunti lang halos tayo nananampalataya ang napapaligiran siya ng mga hindi mananampalataya. Sa ngayon, ganito ang nangyayari sa atin. Nakapaligid sa atin ang mundo ng mga hindi at may maling pananampalataya. Kaya tayo, mga kapatid na Kristiyano, kailangan ipakilala natin
Ang Diyos, ang kinikilala ng nating Diyos na magbibigay ng kaligtasan sa pamamagitan ng anak niya, nag-iisang anak na si Jesus Christ. Patuloy na naniwala si Abraham sa Diyos. Ang mga tao sa ngayon ay may kompletong Biblia upang mabasa at pag-aralan. May malaya silang pagkasalamuha sa iglesia. Ang masakit. At may maaaring balikan ang mga kasaysayan na nakatala sa kasaysayan ng iglesia at ng Biblia. Ang masakit, marami pa rin ang tumatanging maniwala kay Jesus Christ. Si Abraham, ang ama ng lahat, ang naniniwala kay Jesus Christ at nabigyan ng katarungan sa pamamagitan ng pananampalataya. Tayo nakabilang sa mga hindi at hindi maaaring maging isang likas na inapo ni Abraham. Ngunit maaari tayo mga espiritong inapo o descendant. Si Abraham ay naniwala sa Diyos at ito ay ibinilang sa kanya para sa katarungan. Sola Scriptura, Sola Christus, Sola Fide, Sola Deo Gloria, Sola Gratia. Purihin ng Diyos. Manalangin po tayo.